Hello everyone. So we're going to have our review for chapter 3. So chapter 3 is all about equilibrium, no? Okay, so let's start. So ito importante to ha. Kapag tayo ay nasa equilibrium, okay, automatic class, ang una mong gawin, kailangan mong i-drawing yung free body diagram. Okay, so sa pagka-construct ng free body diagram, so ito pa rin yung steps natin. Una, kailangan mo siyang tanggalin sa support yung body. Yan ay applicable kapag yung FBD na kinukuha mo ay FBD ng parts. Okay, and then yung second step natin dyan, ilalagay mo yung applied forces, and then ilalagay mo yung support reactions, and then ilalagay mo yung mga relevant angles and dimensions. So yung relevant angle, ina-applyan kapag may mga forces na naka-incline. So kinukuha mo yung angle ng force na yon either from the horizontal or from the vertical. And take note, kapag FBD ng entire structure, yung kinukuha mo, okay, so dinidisregard na natin actually yung step 1, no? And then yung applied forces nilalagay pa rin natin. And then yung support reactions, take note class na kapag FBD ng entire structure, only the support reactions from external supports will be shown. So yung mga reaction mula dun sa mga internal supports, hindi siya may include. Again, paano mo malalaman kung external support? Kung yung support na yon wala nang iba pang support na nagsusupport sa kanya. So external support yon. Okay? So yun lang yung dapat makikita ng mga support reaction sa FBD ng entire structure. Okay? Be reminded of that. Now, also remind yourself class ha dito sa iba't ibang types ng supports natin kasi yung step 3 dun sa pagka-construct ng FBD, yun actually yung very crucial kasi ikaw talaga yung mag-a-assign nun or maglalagay noon, no? Okay, so anim yung supports natin dito pero i-disregard mo na tong surface with friction kasi meron tayong separate na discussion para dyan. So meron tayong 5 supports dito. Okay, so for each and every support, ito yung 4 na questions na kailangan mong sagutin. So ano yung reaction, no? Or ilan yung reaction, ano yung reaction, saan ina-apply yung reaction, and paano ina-apply yung reaction. Okay, so sa unang support natin, ito ay flexible cable or tali, okay, rope, okay, cord. Okay, so ang sagot dun sa tanong na ilan yung reaction niya, isa. Okay, ano yung reaction niya? Tension force. Okay, ngayon saan ina-apply? Ina-apply siya along the cable. So kung ito yung inclination ng cable, dyan din ina-apply yung tension force. And paano siya ina-apply? It is always pull. Lagi siyang pahila. Okay, so that's the first one. The second support naman ay frictionless surface. Actually, ang frictionless surface at roller support ay magka-equivalent lang, no? So both of them, ang reaction nila ay isa. So ano yung mga reaction nila? Pareho sila na ang reaction ay normal, normal force. Okay, so saan ina-apply yung normal force? Ayan, dun sa point of contact, para dito sa case na to, sa point of contact ni body at saka ni surface. Dito naman kay roller, sa point of contact ni roller at saka nung surface. So doon ina-apply. Okay, ngayon, paano siya ina-apply? It is always perpendicular dun sa surface. Okay, the next natin, support natin is yung pin support. So yung pin support, ilan yung reaction niya? Laging dalawa. Okay, so ano yung reaction niya? Laging isang horizontal at isang vertical. So saan ina-apply yung reaction? Doon na mismo kay pin. Okay, paano siya ina-apply? Ikaw yung mag-a-assign ng direksyon. So i-analyze mo yan base doon sa mga given applied forces. So be reminded na nagkakaroon lang ng reaction kapag may applied force. Okay? Anyway, sige. So yung huli naman na support natin is fixed support. So yung mga fixed support naman, ilan ang reaction nito? Tatlo. So, ano-ano yung reactions na yon? Una, yung horizontal at yung vertical reaction. And then meron din tayo nung tinatawag na moment reaction or couple reaction. Okay, so saan ina-apply ito doon na rin mismo kay fixed support and paano siya ina-apply? Ikaw rin yung mag-a-assign. Again, i-analyze mo yan kung ano yung dapat maging direction nila or rotation nila base doon sa mga ina-apply na forces or action. Okay? So be reminded of the different types of support and yung mga corresponding reactions na meron sila ha. Now, for the review for equilibrium of parallel force system. So meron tayo ditong dalawang equilibrium equations ha. Okay, so again, in total, tatlo talaga yung equilibrium equations. Pero para sa parallel force system in equilibrium, dalawa lang yung pwedeng magamit. So meron ka ring dalawang options dito. So the first option, okay, pwedeng ang gamitin mo class ay isang summation ng moment and then isang summation ng
forces, either horizontal or vertical, depende dun sa type nung parallel force system. Or yung second option mo, pwede rin naman na ang gamitin mo ay dalawang summation ng moment. Okay, at different ano yan, center of moments kumbaga. So kung dalawa lang yung equilibrium equations na pwede natin gamitin, that means hanggang dalawang unknown forces lang tayo ha, na kayang ma-solve. Okay, so para dito class sa lesson na to, actually class kailangan mong i-recall yung ano ha, yung mga types of loadings natin, no, especially yung mga distributed loads natin kasi dito yan usually na-encounter no sa equilibrium ng parallel force system. No, so kapag ikaw naman class ay nakakita ng mga distributed load natin tulad nito, ito ay uniformly distributed load or rectangular load, and then this one naman, ito ay kumbaga uniformly varying load, no, pero in this case this is a triangular load, and meron din tayong trapezoidally distributed load. So kapag nakakita ka ng mga ganyang load, alam mo naman yung una mong gagawin, hindi ba? So yung una mong gagawin, kailangan mong alamin yung dalawa. Ano yung dalawa na kailangan mong alamin? Una is yung ah, equivalent point load, no? Yung magnitude ng equivalent point load nung distributed load. Paano mo yun makukuha? Kunin mo lang yung area. So kung rectangular load yan, kunin mo lang yung area ng rectangle. Ang height actually nitong rectangle na to ay itong W sub O. And then yung base niya ay L. Ang area naman ng rectangle, base times height lang. So sa madaling sabi, ang magnitude ng equivalent point load niya ay ano lang, W sub O times L. Area lang ng rectangle, no? Now for the equivalent point load naman ng triangular, ano lang naman yan, area ng triangle. So in this case, yung height ng triangle natin, yung W sub O. Yung namang base niya ay L. Eh ano bang area ng ng triangle? 1/2 base times height lang. So yan ay 1/2 W sub O times L lang. Yun yung magnitude ng equivalent point load. That's the first thing na kailangan mong alamin. And then ikalawa, kailangan alamin mo yung position ng equivalent point load. So matik naman na kapag rectangular, yung equivalent point load niya nasa gitna. Ibig sabihin kung susukatin mo mula kanan at kaliwa, parehong L/2 lang 'yan. Nasa gitna, literal. Okay, pero kapag triangular load naman, okay, hindi ito nasa L/2 'no. So ito class, kumbaga kapag dito mo siya mula dito mo siya sinukat, mas mahaba dito sa side na 'to. So ito yung 2L/3. Do'n naman sa side na mas maikli, okay, ito class ay L/3. Okay, take note ha, hindi natin 'to nilalagay, hindi yung sa triangular, hindi natin siya nilalagay sa literal na gitna, yung equivalent point load niya. Kasi kapag sa literal na gitna class, hindi magiging balanse yung distribution ng load dito sa kaliwa at sa kanan. So kaya medyo mino-move natin siya medyo in this way 'no, para mabalanse yung distribution ng load sa kaliwa at sa kanan. So dito sa mas mahaba na part 'no, diyan siya 2L/3. Dun sa mas maikli, L/3. So nakadepende yan sa orientation. Kung 'pag ganito naman yung orientation ng distributed load mo, 'no, so yung equivalent point load mo medyo nandito banda, okay, so dito sa mas mahaba, 2L/3, dun sa mas maikli, L/3. Okay? Sige. So ito naman ay diniscuss na natin, review lang ito. Okay? And then kapag nakakita ka naman ng trapezoidally distributed load, ang ginagawa mo diyan, hinahati mo into one rectangle or triangle. Actually, pwede nga rin dalawang triangle. Okay, sige, tas kunin mo lang din yung dalawa, yung equivalent point load nung rectangle at triangle, tapos yung position nila each nung equivalent point load nila. Tama, okay. Ngayon kapag nakakita ka naman class ng applied couple 'no, sa isang force system, alam mo naman 'no, kung ano yung gagawin. So siya ay mai-include lang kapag ikaw ay nag-summation ng moment sa kahit na anong center of moment. Okay, ayan. So yan ay ano lang, review. Okay, so mag-proceed na tayo dun sa sample problem for this. So this is the sample problem para sa equilibrium ng parallel force system. So let me read the problem. Determine the reactions at supports at A and B. So ito yung support kay A, ito naman yung support kay B. So again, ang pinapahanap ay reaction. So matik, nasa equilibrium tayo. Kapag alam mo na nasa equilibrium tayo, una mong gawin, i-drawing yung free body diagram. So meron tayong 4 na steps sa pagdodrawing ng free body diagram. Una, tanggalin sa support, no? Pero in this case, disregard mo na yun kasi entire structure na yung kukunan mo ng FBD. Second step, ilagay mo yung mga applied forces. Actually, nakalagay naman na yung mga applied forces natin. Nandyan na sa drawing. Wala na rin namang binanggit na baga self-weight ng beam. So wala ka nang kailangang idagdag. And then ikatlo,
kailangan mo ilagay ngayon yung support reaction. So dito sa A, anong support ba ito? So this is a roller. So alam mo naman na pag roller, ang reaction dyan ay normal force. Tama, perpendicular yan dun sa surface at nag-act dun sa point of contact. So ito pangalanan mong normal force at A and sub A. And then dito naman kay B, ano ba yung support dito kay B? Yan class ay hinge. Pag hinge, alam mo naman dalawa ang reaction. Isang horizontal, isang vertical. So ito ay BH, pangalanan mo siyang ganyan. Naman pangalanan mong BV. Pero in this case, alam mo na yung BH magzi-zero lang yan. Kasi nga wala naman siyang ibang kasama na horizontal force, mapa-applied load man, or iba pang horizontal reaction. Tama. Ngayon yung BV naman, i-assign mo yung direksyon nito. So malamang sa malamang naman, ito ay pataas dahil yung mga applied loads naman natin, puro pababa. Okay? And class, as you can see, yung force system na nabuo dito class, looking dun sa mga distributed load natin, sa point load natin, dito sa dalawang reaction forces natin, no, ito class ay parallel force system. At again, pag parallel force system, dalawang equilibrium equation lang yung pwedeng magamit, and then dalawa lang yung unknown forces na pwedeng masolve. So we can solve for these two unknowns na N sub A at saka B sub V. Okay? So, yun yung mga kailangan nating alamin ha. And take note pala dito class, as you can see dito sa problem na to, meron tayong applied couple ha. So, this is an applied couple. And class, alam mo naman yung gagawin pag may applied couple ha. Ibig sabihin nun class, kailangan mo lang siyang idagdag kapag ikaw ay nag-summation ng moment at any point. Okay, ngayon, sige class, ito ay equilibrium ng parallel force system. So, may dalawa kang option na pwede mong gamitin na equilibrium equation. Pwedeng isang summation ng moment tas isang summation ng force. In this case, yung parallel force system naman natin ay vertical, so summation ng forces vertical. Or another option mo, magdalawang moment ka. No, pwede ka mag-moment sa dalawang magkaiba na center of moment. Okay, so in this case, either way, again, magmo-moment ka rin talaga. So, unahin natin na i-apply yung, or i-apply yung moment na equation, no? So, mag-summation tayo ng moment. Pero class, again, ano yung nga yung technique natin? Saan dapat tayo mag-moment? So, para mapili mo yung point kung saan ka dapat mag-moment, tingnan mo yung mga points na merong unknown force. Ano yung may mga unknown force? Either si A or si B. So, doon ka mag-moment. So, pwede siguro kay ano na lang, kay point A. Sige, so tayo ay mag-moment kay point A, tas clockwise lahat ng positive. Okay, gawin ko lang kulay blue siguro yung ano ko, panulat. So dito class, again, kapag nakakita ka ng distributed load, okay, magsimula tayo dito kay triangular load. Una mong gagawin, kunin yung equivalent point load niya. So more likely yung equivalent point load niya nandito banda. At yung magnitude niya class, ilan yung magnitude niya? Area lang nung triangular load natin. So yung area niya ay 1/2 times 17 times 5. Ilan yan class? Okay, yung magnitude ng equivalent point load, 1/2 ng 17 times 5. So, yan ay 42.5. Okay? Tapos, ikalawa na kailangan mong alamin yung position ng equivalent point load na yan. So, kung susukatin natin mula dito hanggang dun sa may position mismo ng equivalent point load, in this case, mas mahaba tong side na to kesa dito sa kabilang side, di ba? So, ibig sabihin, ito yung 2L/3. So, yung L nung triangular load natin ay 5. So, ito ay 2L/3 or 2 times 5/3. So, magagamit mo kasi yan mamaya doon sa moment arm ha. Kapag minoment mo tong 42.5 na to doon kay point A. Okay, so okay na tayo kay triangular load. Ngayon, kapag nakakita ka ng trapezoidal load, class, alam mo rin naman yung gagawin mo, no? Ito, class, hatiin mo muna siya. So, hatiin mo tong trapezoid na to into one rectangle tsaka one triangle. Tapos, bawat shape, no, let's say rectangular, kukunan mo rin yan ng equivalent point load tsaka yung position ng equivalent point load niya. And ganun din yung gagawin mo kay triangle. Okay, mag-start tayo dito kay rectangular. So, sa rectangular naman, yung equivalent point load niya nasa gitna lang. So, i-position lang natin sa gitna. And yung magnitude ng equivalent point load niya, area lang ng rectangle. So, take note, ang height ni rectangle ay 11. Ang base niya naman ay 8. So, yan ay 11 times 8 lang. Okay, ilan yan? 11. 88. So, 88 pound. Tama. Okay, ngayon alamin mo yung position niya. So, kung dito mo siya susukatin, okay, actually kalahati siya nung 8, 'di ba? Nasa gitna siya. So, ito ay 4. Okay, yun yung position niya.
Okay, sige. Ngayon, next naman, ganun din yung gawin mo para sa triangular. Okay, kunin yung magnitude ng equivalent point load, tsaka yung position. So, yung magnitude ng equivalent point load niya, sige, dito ko ilagay. Okay. So, yan ay area lang ng triangle, 1/2. Tas yung base niya ay 8. Pero yung height niya, class, take note, ito yung height niya lang, ha. So, ito ay 27 minus 11. No, yung height na 'to 27, tas yung height na 'to 11. So, yung height lang mismo nung triangle ay 27 minus 11. Ilan yun? 16. 16 'to, ha, yung height. So, 1/2 lang siya ng 16, tsaka yung base nung triangle ay 8. So, ilan yan? 1/2 ng 16 times 8. Yan ay 64. So, 64 pound. Okay, ngayon yung position naman ng equivalent point load na yan. So, yung position niya mula dito kay A, yan, ayan, itapat mo yan, Yung position niya na yan, class, mas maikli siya dito sa side na 'to, 'di ba? So, dun sa mas maikli, doon siya, L/3. Dun sa mas mahaba, 2L/3, 'di ba? So, siya ay L/3 dito. Ang L niya ay 8/3. Okay? Sige, ngayon, mula dito, ayan na nagawa na natin yung dapat gawin sa mga distributed load natin. So this time, gawin na natin yung equilibrium equation natin. So again, magmo-moment tayo kay point A. So dito sa point na to tayo magmo-moment. Okay. So unahin nating i-moment yung equivalent point load na 64 pound plus ano yung moment arm ni point load na 64. Ang moment arm niya actually is yung 8/3 ito. Tama. Ayan. Kaya inalam nga natin yung position niya, ha, kasi magagamit natin yun na moment arm. Okay, tas ang ikot ni 64 about A ay clockwise. Okay, and then si 88 naman, ang moment arm niya actually is yung 4. Tama, ito lang, yung 4. Yung position niya kanina. Tama, so mula point A, 4 yun. Yung perpendicular distance. Tas ang ikot niya din, clockwise, okay? O class, ang titingnan mo na lang yung mga point load, yung mga equivalent point load. Huwag mo nang pansinin yung distributed load kasi nga nagawa mo ng point load yung mga distributed load, Huwag kang magpapalito diyan. Okay. So ngayon proceed ka kay 20 pound. Si 20 pound, ano yung moment arm niya? So yung moment arm niya ay 2 plus 8. Tama, mula doon kay point A. So yan ay 10. Tas ano ikot niya? Ang ikot niya ay clockwise. So yan ay positive. Okay, tapos class, take note, meron tayo ditong applied couple. So since tayo ay nagsasummation ng moment, dito siya masasama. Okay, so ang applied couple natin actually this is counter. This is counterclockwise, no? So kapag sinum up natin siya dito, siya ay negative, tas yung magnitude niya mismo na 60 pound-feet. So 60. Okay, negative 60. Okay? And then lastly, para dito kay 42.5 na equivalent point load, ano yung moment arm niya? So yung moment arm niya ngayon ay ito yung 2 times 5/3 tas idadagdag mo pa 'tong 2, 2, 2 tsaka yung 8. 'Di ba kasi ang sukat niyan, yung distance na sukat mula kay point A kasi dun ka nagmo-moment. So yan ay 8 plus 2, 10, 12, 14. 14 plus 2 times 5/3. So yun yung moment arm niya, 14. Tama ba yun? 8, 2, 10, 12, 14 plus yung 2 times 5, pwede nga i-10 na natin sana yun. Sige, okay lang. Gawin mo 'tong ganito. Okay? Ayan, so yun ngayon yung moment arm niya. Okay? So clockwise din yung ikot, so positive din siya. And then of course, huwag mong kakalimutan itong BV kasi ito yung hinahanap mo nga dito, ano. So itong BV, ano yung moment arm niya? So yung moment arm niya is yung total length na kasi dulo to dulo yung A tsaka yung B, 'di ba? So 8 plus 2, 12, 14, 19. So ito ay 19, yung moment arm ni BV. Tas ano yung ikot ni BV? Ang ikot niya counterclockwise. So siya ay negative. Okay, so wala naman ng iba pang masasama dito na may moment kay A. So equate mo na sa 0. So ang unknown lang dito ay si BV. O class, pwede mo i-solve si BV. Pindutin natin.
So 64 times 8 over 3, okay, plus 88 times 4, okay, plus 20 times 10, okay, minus 60 plus 42.5, tapos 14 plus ano na lang 10 over 3. Okay, katumbas na rin yun. Tapos yung alpha x na lang, yung BV, and then times 19 equal to 0. Walang equal yun. Equal to, ayun, ay sorry. Ay, ano, equal to 0. Pa-shift solve mo na. Okay, so yung lumalabas na BV ay 73.64. 64912. Yan na. Okay, anong unit natin dito? Pound. Okay, box mo na. So, ito na yung reaction dun sa support at B. Okay. Ngayon na nakuha mo naman na si BV, actually, going back dito, pwede nga, ang gamitin mo na lang summation ng forces vertical. Okay? Sige, so gawin natin. So, si N sub A ay pataas, so positive. And then, si 64 pababa, negative. Si 88 pababa, negative. Okay, si 20 pababa. And then si 42.5 pababa. And then lastly, si BV pataas. Tingnan, no? And then si BV, substitute mo dito yung nakuha mo. So yung nakuha mo, sige, pwede nga idiretso na natin. Ano na lang, answer na lang yung ilalagay natin, no? So yung N sub A, minus 64, minus 88, minus 20, minus 42.5, plus yung kanina, yung answer, yung 73 point something. Ayan. Ay, sinipsol pa yun, no? Pero okay lang, sige. Ayan. So, 140. So, yung ano natin, N sub A, 40.8508772. Okay. Ang N sub A natin, 140.85088 na lang din. Pound. Okay. O, class, validate mo yung sagot natin. So, since ang total reaction natin kapag inano mo yan, pinagsama mo, sige nga, try mo nga pagsamahin, plus yung 73.64912, ilan ang total niya? 214.5 halos, tama. So check mo, dapat class yung total applied load 214.5 something din, or 214.5. No, sige nga, check mo. Yung mga applied load natin, 64, so negative kasi pababa. Sige, ano ko na lang, add ko na lang yung total load. Kumbaga, pag sama-samahin ko, 88 plus 20, tapos plus 42.5. So, ito yung total vertical load natin. Okay, ayan. So, as you can see, 214.5. So, malamang yung mga vertical, ano natin, reaction natin, dapat equal siya dun sa vertical loads na applied. Okay? Ayan, mukhang validated naman itong sagot natin. Another way ng pag-check up, pwede mo ring gawin, instead na summation ng forces vertical, pwede ka rin mag-moment saka nga pwede mag-moment na isa pa kay B. Pwede ka rin mag-moment doon. So, dapat ang lalabas din na N sub A is itong nakuha mo. Okay, pwede mo gamitin yon na pang-check. Okay? Sige. So, that will be it para dito sa problem na ito.